Yoaw! Kamusta mga pamangkin? Ako si Tito Daldal, ang titong madaldal, kung saan binubuksan natin ang kwento ng buhay ng mga taong iniidolo natin. Dito, hindi lang natin pinag-uusapan ang tagumpay, kundi pati ang mga pagsubok, pagkakamali, at kung paano nila nalampasan ang lahat para marating ang tuktok. Kaya kung hilig mong makinig sa mga kwento ng inspirasyon, mula artista, atleta, henyo, hanggang sa mga kontrobersyal na personalidad, make sure to like, subscribe, at i-click ang notification bell para lagi kang updated. Ngayong araw, kilalanin natin ang superstar ng Philippine cinema, isang babaeng nagsimula sa wala, pero ngayon, isa na siyang buhay na alamat, isang simbolo ng talento, tiyaga, at tagumpay, walang iba kundi si Nora Aunor. Isinilang si Nora Cabaltera Villamayor noong ika-21 ng Mayo taong 1953 sa Iriga, Camarines Sur. Mula pa lang sa pagkabata, alam na ng pamilya niya na espesyal ang batang ito. Pero sa kabila ng talento, hindi naging madali ang buhay niya. Tubig ang kanyang puhunan, literal. Nagbebenta siya ng tubig sa tren para makatulong sa pamilya. Minsan, tumutulong din siya sa paglalaba at paggawa ng yelo. Isipin niyo yan, mga pamangkin, mula sa simpleng kabuhayan, pero may pangarap na malaki. Noong 1967, sumali si Nora sa programang Tawag ng Tanghalan. Maliit, maitim, walang makeup, at hindi glamorosa, pero pag binuksan niya ang bibig niya, ibang klaseng boses ang lalabas. Golden voice na tatagos hanggang puso. At guess what? Nanalo siya. Doon nagsimula ang bagong kabanata ng kanyang buhay. Isang munting babae mula Iriga, ngayon ay tinatawag ng The Girl with a Golden Voice. Mula pagkanta, napunta sa pelikula. At hindi lang basta artista, naging pinakapopular na artista ng kanyang panahon. Sa kasagsagan ng career niya, kinilala siya bilang superstar, isang titulong wala ng ibang makakakuha. Sino ba naman ang makakalimot sa mga pelikulang Himala, 1982, Tatlong Taong Walang Diyos, 1976, Bona, 1980, The Womb, 2012. Mga pamangkin, hindi lang ganda ang puhunan niya, kundi husay sa pag-arte, puso sa bawat eksena, at tapang sa pagpili ng mga papel. Pero gaya ng maraming alamat, hindi rin madali ang landas ni Nora. Dumaan siya sa kontrobersya, pagkatalo, at personal na pagsubok. Mula sa failed relationships, pagkawala ng boses, hanggang sa mga isyu sa droga, lahat yan, pinasan niya. Pero anong kaibahan niya? Bumangon siya, hindi niya tinakbuhan ang buhay. Sa halip, hinarap niya ito ng buong tapang. At lalo pang lumalim ang respeto ng mga tao sa kanya, dahil pinakita niyang hindi siya perpekto, pero siya ay totoo. Naging usap-usapan din ang love life ni Nora, lalo na ang relasyon nila ni Tirso Cruz III, ang tambalang, guy and peep na talaga namang pinilahan ng fans noong dekada 70. Nag-asawa siya kay Christopher De Leon, at nagkaroon sila ng mga anak, kabilang na si Ian De Leon. Kahit hindi naging madali ang buhay pamilya, hindi may kakaila na minahal at ipinaglaban ni Nora ang kanyang pamilya. Kung umabot ka na sa parteng ito ng kwento, baka naman, pamangkin. Suportahan mo si Tito Daldal, mag-subscribe ka na. Mas marami pa tayong kwento ng buhay at tagumpay na pag-uusapan. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na ako sa iyo. At, ngayong 70s na si Nora Aunor, patuloy pa rin siyang gumagawa ng pelikula at proyekto. Hindi lang siya artista, isa na siyang institusyon. Sabi nga niya sa Himala, walang himala, pero sa totoo lang, siya mismo ang himala. Isang ordinaryong babae na nagsikap, lumaban, at nagtagumpay. Mga pamangkin, tandaan natin ang kwento ni Nora Aunor. Hindi hadlang ang kulay ng balat, laki ng katawan, o estado sa buhay para mangarap at magtagumpay. Basta may talento ka, tiyaga, at paninindigan, kaya mong maging superstar ng sarili mong kwento. Kung gusto niyo pa ng ganitong mga kwento ng inspirasyon, huwag kalimutang i-like ang video, mag-subscribe, at i-ring ang bell para updated kayo sa mga kwento natin dito sa Tito Daldal. Ito ang kwento ng buhay ng nag-iisang Nora Aunor. At ako si Tito Daldal, nagsasabing, kahit maliit ka at maitim, astig ka pa rin. Daldal pa more. Saludo, Ate Guy. Ikaw ang tunay na superstar.